mamamatay na rin ako bago mag-umaga. Walang malalabi sa aking mamamatay. Akong hindi mamamalas ang pagsikat ng araw sa aking bayan. Kayong makakakita sa aking pagbubukang liwayway. Malugod ninyo siyang tanggapin at inyong gunitain ang mga nabuwal sa dilim ng gabi. Vapor! Esquibot! Buenos dias a todos estodes. Ang bagal-bagal, ang kupad-kupad. Wala na ba ibibilis itong vapor, Kapitan? Parang isang dekada na tayo naglalayag sa sobrang bagal. Pamanhin daw na Victorina. Maraming mga sasakyan ng mga isda ang maaari natin mabangga. At isa pa ay baka sumansadang ating vapor sa malawak na paraihan. Hay! Diyos ko! Kung wala lang sanang Indio dito sa Pilipinas, sa daigdig, ay maraming mabilis sa takbo ng vapor. Malas! Malas! Wala talagang mabuting lawa dito sa Pilipinas. Doña Victorina, pag masyadong pasukin ng lintinga, baka kumupa sa mga magagandang koloreto sa iyong muka. Madali lang naman solusyonan ang suliraning ito. Hindi ko maalam ni isa sa inyo ay hindi ito naisip. At ano naman ito, Aber? Simple lang naman ang aking mungkahi. Gumawa ng isang kanal na napapasukan ng ilog hanggang sa paglabas at dadaan sa Maynila. Hilika ito ng bagong ilog sa pamamagitan ng paggawa ng kanal at sara ng dating ilog. Sa ganitong paraan ay hindi makaksya ang lupa at ikli pa ang oras ng ating paglalakbay. Isang paano ka lang yan, Kid? Simple? Don Simon, ito po ninyo kung ako'y tututol sa inyong mungkahi. Ang laking salapi ang gugugulin. At saan naman tayo kukuha ng salaping ipambabayad sa mga manggagawa? Sinong nagsabing papasuhurin ng mga manggagawa? Isa pa'y sa pilitan ng paggawa ng mga bilanggo, bihag, matatanda at mga batang lalaki. Pero ang inyong mungkahi ay maaari magdulot ng himagsikan. Himagsikan? Ha? Naghimagsik ba ang mga taga-Ehipto ng buhay nila ang piramide? E ang mga bilanggong Hudyo laban kay Tito, sila ba ay nagalsa? Ang isang edukadong taong katulad ninyo ay ganito pala kahina pagdating sa kasaysayan. Ngunit, hindi taga-Ehipto ni hindi Hudyo ang inyong kaharap. Isang tigre kumagalit ng mga Pilipino, lalo na sila'y sapilitang pinagawa. Don Custodio, malayo na ang panong yung tinutukoy. Ang Pilipinas ay iba na sa Pilipinas noon. Hindi sila maghihimagsik kahit pa bigyan mo sila ng maraming trabaho at patawan ng malaking buwis. Naalala ko tuloy ang kwento ni Padre Salvi na ang bahay at pagkamuti sa Los Baños ay natayo sa ganung pamamaraan. Ano ba ang iyong pinagsasabi? Hindi Wala na kung ano-ano. Ang nasabi na. At kay Padre Sibila, kung niyo subukan magsalita ng mga kabalbalan. At anong iyong kabuluhan ninyong mga praile o mga bahay na maghihimagsik? Siguradong mayroong masamang maidudulot ang mungkahi ni Simon. Sapagkat hindi niya muna ito silang gulay sa mga taong naninirahan sa Pilipinas. Kung sa bagay, ikaw naman, Don Custodio, ano naman ang iyong panukala? Sa tutusin ay mas mainam pa ang aking mungkahi. Nais kong pagalagain ng mga itik ang mga taong nanananahan malapit sa ilog. Pagkat ang itik ay kakain ng suso upang mapalalim ang tubig at mapaganda ang takbo ng vapor. Nako, Don Custodio, mga itik. Mas nadami ang mga balot. Pweh, nakakadiri. Nakakasuka. Tabunan na sana ang mga lawa. Vapor! Esquibot! Ang init naman dito. Oo nga. Halo-halo na ang amoy natin dito. Baho. Pagtiis na lang muna tayo. Oh, ikaw pala, Basilio. Kamusta na? Kamusta na si Kapitan Tiago? Eto, patuloy pa rin nag-aaral ng medisina. Si Kapitan Tiago naman ay mabuti-buti na rin po. Ngunit, ayaw niyang siya alagaan pa. Sa katunayan nga ay, pinatungo ako sa San Diego sa udyok ng ilan upang dalawin ang mga bahay roon.
Pero ang totoo, gusto lamang niya humithit ng apian. Tunay ngang salot ang apian na yan. Kilala yan ang ating mga ninuno. Subalit, hindi sila nagmamalabis. Ginamit lamang nila ito pang gamot. Maiba tayo. Kamusta na ang balak niyong ipatayo na akademya sa Wigang Kastila? Sa tingin ko ay hindi ito may sakatuparan. May sasakatuparan po. Sa katunayan ay nindugan namin sina Padre Rene ng 2 kabayong Kastelo. At siya naman ay nangako sa amin na siya ay makikipagkita sa Kapitan General. Paano naman si Padre Sibila? Maaring siya itutol sa inyong balak. Ano naman po kung siya ay sasalungat? Nasa Kapitan General pa rin ang desisyon sa Los Baños. Walang magagawa si Padre Sibila kung siya ay sasalungat. At kung sakaling pinahihitulutan naman ng General ang inyong balak, saan naman kayo kukuha ng salaping gugugulin? Wala na pong dapat alalahanin pagdating sa pinansyal na pangangailangan. Mag-aambag-ambag ng singkapat ang bawat estudyante. Mayroon na rin kaming maestro at maestra upang magturo. Si Makaraig naman ay nag-alok ng isa sa kanyang mga bahay upang gawing bahay paaralan. Sa bagay, hindi man natin napag-aralan ang wikang Latin. Napag-aralan naman natin ang wikang Kastila. Sa pamamagitan nito, malalaman ng buong mundo na tayo ay lumalakad ng paurok. Talagang si Kapitang Basilio, tao lamang sa una. Puro na lang kapintasan ang nakita sa mga bagay-bagay. Hayaan mo na yan. Oo nga pala. Ano ang sabi ng iyong amain tungkol kay Paulita? Kay Paulita? Ayun, pinangaralan ako tungkol sa pag-aasawa. Akala niya siguro at kami ay magpapakasal na. Ang hindi niya alam ay perfecto ang aking hinihiro. Maganda, mayaman, kulila na para bang kapag aking siya nakikita, ako'y nasa langit na. O bakit tilay kayo namumula? Kapag umiibig ka nga naman. Sa bagay, sino ba namang hindi mabibighani sa taglay na kagandahan ni Paulita? Kaya lang may mali ba sa kanya? Ang tanging pagkakamali ni Paulita ay ang magkaroon ng tiyang ubog ng sabi. Palibhasa'y matanda na. Kung anong ikinakulay ng mukha ay siyang ikinaitim ng ugali. Alam mo ba na pinaharap sa akin ng kanyang tiyahin ng kanyang asawa? At pumayag ka naman, may pagkasipsip ka rin ano? Oo naman, basta para kay Paulita, kahit sino pang mangkukulam, kahit si Lord na Victorina pa yan ay titiisin ko. Sa katunayan nga, ay nagtatago ang kanyang asawa sa bahay ng aking amain. Kaya naman, ayaw magpakita ng aking amain kay Dona Victorina. Anong dahilan at bakit malubhang maligaya ang mga batang ito? Senyor Simon, kayo po pala. Kamusta po? Mabuti naman, Basilio. Mabuting mabuti. Teka, sino itong makisig na iyong kaibigan at ngayon ko lamang siya nakita? Siya nga pala si Sagani. Isa siyang magaling na makata. Hindi pa po ba kayo nakapupunta sa kanilang bayan? Basilio, ang bawat segundo ay mahalaga. Ayoko lamang sayangin ang bawat segundo ng aking buhay sa isang bayan na ang mga tao ay walang kakayahang bumili ng mga alahas. Walang galang na po. Bawat segundo nga ay mahalaga. Subalit, bawat sentimo naman ay lubhang kapaki-pakinabang. Ayaw naman namin sayangin namin sa lapid parang sa mga bagay hindi naman namin kailangan. Magaling, magaling! Bueno, saluhan niyo na lamang ako sa pag-inom ng serbesa. Ngunit senyor, hindi kami tumitigim ng isang patak ng alak. At bakit naman hindi? Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom raw ng maraming tubig ay sanhi ng kahinaan ng mga tao sa Pilipinas. Sabihin niyo kay Padre Camora ay huwag puro alak ang kanyang inumin upang hindi siya maging sanhi ng mga alimuong. Sabihin mo rin sa kanya na matamis at naiinom ang tubig, ngunit pumapatay ng apoy. Ito'y nag-aalag kapag umiinit at kapag ito'y namuhid, ay nagiging karagatan minsan ng lumunod at nagpayanig sa daigdig. Kamangha-mangha, hindi nga nagkamali si Basilio na ikaw ay makata. Mangarap, Basilio, mangarap, panaginip.
Ang galing mong tumugon. Hindi ka man lamang nabagabag. At totoo lang kinakatakutan ko ang taong yun. Nakapanghihilakbot. Sa katunayan ni Sagani, ang lalaking nakipag-usap at nakipagdebate sa atin ay kinikilala bilang Cardinal Moreno. Cardinal ano? Cardinal Moreno. Eminencia Negra o ang kamahal-mahalang itim. Ito ang paguri sa kanya sapagkat siya ang tagapayo ng Kapitan General. Padre Florentino, halika na. Naroon sa itaas ang ibang mga praile. Salamat, Kapitan. Pero ano kasi? Sige na, Padre Florentino, halika na. Minsan na lamang ito. Baka isipin ng ibang praile ay ayaw sila makasama. Sige, Kapitan. May papanig na lamang. Ako yung may sasabihin lamang sa aking pamangkin. Ay kung ganoon ay sige. Kami ay maghihintay na lamang sa itaas. Sagani, makipapanig lamang sa itas. Sige ho, tara na po. Sandali lamang Sagani. Dito ka na lamang. Masyado nakakaya sa Kapitan. Magpunta tayo maakyat sa taas. Baka isipin niya na parang natin pinagsasamantalahan ng kanyang kabaitan. Sige ho. Ako'y maghihintay na lamang dito sa ibaba. Mag-iingat ho kayo. Sasamantalahin daw. Ang totoo ay ayaw niya na makausap ko si Donna Victorina. Sayang. Hindi ko na makakausap si Paulita. Padre Florentino, mabuti naman at pinaunlakan mo ang paniyaan kapag na tumalik ka rito. Akala namin ayaw mo kaming makasama. Hindi naman si ganoon, Padre. Sadyang marami lang inaasikaso sa ibaba. Ano, Simon? Saan ka ba nang galing? Sayang kung hindi ka magagandang panawin habang tayo naglaliyag. Marami na ako nasidayang magagandang panawin, subalit mas mayroong kabuluhan sa akin hanggang may mga alamat. Naku, kung alamat lamang ang ating pag-uusapan, ay mayaman na din yan ang ilog Pasig. Isa na rito, ang alamat ng malapad na bato. Sige nga, at ikwento mo nang gumaan-gaan naman ang aking pakiramdam. Kaya sabi na, malapad na bato. Isa daw buhay na bato. Ayon sa ilan, lumagaran daw ito, mga espiritu. Gamit iyon ng mga tulisan upang mangharang ng mga bangka. Sir Yosef, nakakatakot. Ayoko papunta doon. Tia, alamat lamang yun. Hindi ito totoo. Bitawan mo ng braso ng Senyor Simon. Nakakahiya, oh. May isa pang alamat. Ang alamat ng yungib ni Doña Jeronima. Na ikukwento ni Padre Florentino. Ako? Opo, ikaw lang naman po ang may alam, di po ba? Oh, siya. Nakwento ko. Ang isang binatang nangakong pagpakasal sa isang dalaga ang nagngangalang Doña Jeronima. Ngunit isang araw ay nalaman niyang naging arsobispo ng Maynila ang kanyang kapitan. Kaya agad siyang dumako upang miling nakatuparan sa mga pangako nito. Ngunit sinabi lamang nito na palamutian lamang ang yungib ng mga bagay. At ano nangyari kay Doña Jeronima sa yungib? Doon na siya ninirahan, namatay at inilibing. Hinagarian na siyang diwata ng yungib sapagkat may mga taong nakakita ng mga pilak na inaalis mula sa piging galing sa ilog. Oo siya. Ako'y pumanik lamang. Ako'y paparito na. Ikukwento ko naman ang alamat ng buhayang bato. Minsan may isang incheck ang di bininyagan. Ang dumaan sa tapat ng simbahan, walang ano-ano. Isang demonyo nag-anyong buhaya ang nagpalubog sa kanyang bangka. Upang siya'y hilahin patungong impyerno, humingi siya ng tulong kay San Nicolas sa isang iglap. Naging bato ang buhaya. Nako, nakaririma rin. Ayoko hilahin ng mga buhaya. Tia, ano ba? Nakakahiya. Maalala ko lang, batid ba ninyo kung saan napatay ang isang nagngangalang Guevara, Navarra o Ibarra? Tumingin kayo roon.
Kay Simon? Hindi kay Senyor Simon. Sa dakong yun. Sabi na si Ibarra ay tumalon sa tubig. Nung nalaman niya ay napapaligiran na siya. Sumisid siya sa ilalim ng tubig. At tuwing umaangat siya ay pinapaulanan siya ng bala. Ay nakakita na kulay pula ang tubig. Tuwing 3 taon na nangyari yun. Kahabag-habag. Kung gayon, ang kanyang bangkay ay kasama na ng bangkay ng kanyang ama. Di ba isa siyang pilibustero? Yan ay matatawag na isang murang libring, Padre Camora. Kapag pilibustero talaga, sadyang hindi nagbabayad ng marangal na libing. Senyor Simon, anong nangyari sa inyo? Bakit tilay kayo natigilan? Wala lamang, nahihilo lamang ako. Paulita, hanapin mo roon ng gamot sa pagkahilo at ibigay kay niya sa Senyor Simon. Ngunit tiya, hindi ata natin nadala ang mga gamot sa panghilo. Di bali na, papahinga ko na lamang ito. Alam mo kuya, nais ko rin makapag-aral sa Manila katulad mo. Pero hindi naman sapat ang kinikita ni ama sa kanyang mga ani. Kaya kung bago sa makapag-aral ay upang mapantayan ang narating ng iyong katipang si Basilio? Siyempre, isa na iyon. Gusto ko rin maging isang karapat-dapat na babae para sa kanya. At isa pa, gusto ko rin makatulong kay ama, sa'yo at kay lolo. Magandang umaga mga anak. Magandang umaga rin ama. Mukhang marami-rami ang yunani, anak. Oo nga ama, paniguradong malaki yung kikitain kapag iyan ang iyong naibenta sa merkado. Marami nga ang akin na ani, pero subalit. Anong bumabagabag sa iyong isipan, anak? Marami nga ang akin na ani, subalit malaking buwis din ang sinisingil ng mga Friday sa akin. Ipagpalagay mo na lamang na lumalaki na ang buhaya at dumating na ang mga kamag-anak nito upang damunin ang salping iyong pinaghirapan. Pero ama, sila'y sumusobra na. Kailangan ko rin pangalagaan po kung pinaghirapan ko. Anak, magtimpi ka. Walang mapapala kung lalabanan mo sila. Magandang araw, Telesforo. Ano maganda sa araw? Ano ba kailangan nyo? Naparito kami upang singilin ng buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Napakalaking buwis naman ang sinisingil nyo. Kung hindi ka magbabayad, ay palilingin namin sa iba ang lupain. Ano pinagsasabi mo? Kung hindi nyo alam, ako ang nagsikap at nag-alay ng pawis at dugo upang magtanim at mag-ani. Kaya ako lamang at ang aking mga pamilya. Wala nang iba pa. Subalit din pagmamayari ang lupain. Ito'y pagmamayari ng korporasyon. Pagmamayari? May katibayan kayo? Nasaan? Pakita nyo! Hindi mo na kailangan makita. Basta't magbayad ka na lamang ng iyong buwis. Kuminahon lamang po kayo. Ako na lang ang pumabayad ng buwis. Huwag ka mangailangan, Yana. Huwag nyo ako lukuhin. Hindi ako magbabayad ni 5 hanggang wala kang katibayan. Tandaan tumula sa usapin, may paglaban lang ang aking karapatan. Kaya huwag nyo kami abusuin! Stupido! Kung nanganak na lang kayo gawin sundalo! Mga hayop! Huwag ka lang iya! Sinasabi ko sa'yo, Telesforo! Gusto mababawi ang anak mo! Sundin mo ang aming pinag-uutos! Father! Anak! Tama na! Ama! Paano na si Kuya? Huwag kang mag-alala, Oli. Babawi natin siya. Handa na po ang hapunan. Kumain na po tayo. Hindi ako kumain. Pero ama, kailangan mong kumain. Manalig po tayo. Walang mangyayari masama kay Tano. Tama si Uli, anak. Huwag mong masyadong isipin yun. Mababawi rin natin si Tano. Saan si Telesforo? Ano kailangan niya sa akin, ama? Marito kayo mo ba siya inapin? Ano, pero bakit? Wala na pero! Huwag ka na makisabat! Sa loob ng 2 araw, kapag hindi kayo ang magbayad ng 500 piso, ay bubugutan namin siya ng ulo! Bitawan niyo! Bitawan niyo! Bitawan niyo! Lolo, ano ang gagawin natin? Wala akong ganong kalaking salapi. Tanging 200 piso lang ang meron ako. Pasensya na ako. Wala rin. Ako mayroong bag na salapi. Mas mayroon pa rin sa atin ang mga kamag-anak natin at kapitbahay. Hindi rin natin sabayin ng tulong.
salapi. Maraming salamat po, Hermana Penchang. Pangako babayaran ko po ito agad. Huwag kang mag-alala, Huli. Madali lamang yung bayaran. Mababayaran mo lamang yan kung papayag kang maging alila-tusan dito sa aking bahay. Ganun po ba? Ngunit maganda na po ang aking income. Sige, madali lang naman akong kausap. Akin na itong salapi kung hindi ka pumapayag. Kaya ko si Huli, Hermana Penchang. Kung gayon, magsimula ka bukas, Huli, sa araw ng Pasko. Maliwanag? Opo, maraming salamat po. Subalit, Rudy, kung alis ka, wala na akong makakasama dito sa bahay. Mabuti magtungo na lamang ako sa bukan at di na bumalik dito sa bahay. Subalit, Lolo, sa pamamagitan ko nito, may matutubos na po tayo kay Ama. Maging kay Tano. Sige na po, Lolo, pumayag na po kayo. Mukhang wala na akong magagawa. Salamat, Lolo. Mahal naman ito ako. Mahal na mahal din po kita, Lolo. Maligayang Pasko po, Ina. Alam niyo po, malayong malayo na ako sa Basilyong 13 taon na ang nakararaan. Di na po ako dungisin. Hindi na rin po ako hunghang. Ina, marangal na po ang aking buhay. Nakilala ko po si Kapitan Tiago at pinag-aral niya ako ng medisina. Pero Ina, ang pagmamahal ko sa inyo ni Crispina hindi pa rin nagbabago. Mahal na mahal ko po kayo. Sana'y narito kayo ngayon sa aking tabi upang makita ninyo ang inyong anak na nakakamit niya na ang kanyang mga minimithi sa buhay. Teka, ano yun? Siya nga ba ang lalaking tulungan sa akin upang ma-defense nila? Huwag po kayong matakot. Sino ka ba? May 13 taon na rin po ang nakararaan nung ako inyong tulungan upang mailibing si Ina. Ikaliligayo ko kung kayo naman ang aking tutulungan. At sino ba ako sa akala mo? Isang taong para sa akin ay dakila. Isang taong inakala ng lahat ay patay na. Crisostomo. Crisostomo. Basilio, nakabatid ka ng isang lihim na maaari kong ikasawi. Maaari kitang patayin at ibintang ito sa mga tulisan, subalit hahayaan kitang mabuhay at mapusana itong pagsisihan. Umalis ako sa aking bayang Sinilangan. Nagpayaman, nagbalat kayo. Magtatagumpay na sana ako sa aking mithiin, subalit kayo, kayong kabataan na hinayaan at sarili na lasunin ng mga kasuklam-suklam na pamahalang Espanya. Ano pong ibig niyo sabihin, Senyor Simon? Hinahayaan ninyo ang inyong sarili na alipayin at ililain ng mga Kastila. Para kayong asong habol ng habol sa kapirasong buto na ayon naman ipagkaloob sa inyo. At anong hangad ninyo sa pagtuturo ng Kastila? Nadadagdagan pa ng isang wika ang ating bansa upang lalong hindi kayo magkaintindihan? Nako, Senyor, nagkakamali po kayo. Sa pamamagitan ng wikang Kastila, maaari na tayo mapalapit sa pamahalaan. At anong gagawin ninyo? Patayin ang sariling katangian at ipailalim ng tuluyan ang pag-iisip sa pag-iisip ng iba upang tuluyan maging alipin? Magtulungan tayo, Basilio. Pareho tayong inapi at inalipusta sa sariling bayan. Pareho tayong dapat may pagbayarin. Magiganti tayo. Di na may babalik ang buhay ng aking ina at kapatid sa pagiganti. Anong mapapala ko riyan? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maamo ang isang tao. Walang mag-aapi, walang magpapaapi. Katulad mo rin ako noon. Pero tignan mo ang aking sinapit. Ililigpit ka rin nila. Sandaling maaari ka ng iligpit. Tutulungan po kita, Senyor, sa lahat ng pamamaraan. Maliban lamang sa iyong iniisip. Lubang delikado po iyan. Ang nais ko lamang ay malagay ang aking buhay sa tahimik at payapa.
Sa una mo lang yan masasabi, Basilio. Pero kapag naranasan mo ang lahat ng mapait na aking naranasan, ay babalik at babalik ka rin sa akin. Kung sakali mo magbagong iyong isip, hanapin mo lang ang aking tirahan sa eskorta. Aalis na po ako, senyor. Paumanhin po ulit. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Ano ba naman yan, Huli? Di mag-antanda, hindi ka marunong. Pasensya na po, Hermana. Pasensya? Ulitin mo na mabilis ang sasabihin ko. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. En el nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Ano ba yan? Paulit-ulit tayo Pasensya na po, Hermana. Hindi po kasi naituro ito ni Ama ng mga bata pa kami. Ayan, kaya puro kamalasan dumarating sa inyong buhay, hindi kayo tinuruang magdasal, mawalang pananalig sa Diyos. Mabuti na lamang at kinuha ng utilisan sa tales, nang sa ganun ay matuto kayo sa inyong mga kasalanan. Paumanhin po, Hermana. Pangako mag-aaral ako sa pagdarasal. Aba, dapat lang. Pero Hermana, maaari ko po bang dalawin ang aking hingkong? Nakakaawa po kasi siya roon, siya lang po mag-isa. Kahit ilang araw lang po. Tigil-tigilan mo ako sa mga pasakali mo. Wala kang ibang gagawin kung hindi ang mag-aral sa pagdarasal at paglingkuran ako. Maliwanag? Pero Hermana, ano po kasi? Hermana Pensyang, may balita po ako sa inyo. Kay aga-aga, ano ba yun? Si Basilio po ay luluwas na Manila para tutubusin si Huli. Talaga po? Si Basilio? Diyan ka lang. Pero Hermana, kasintahan ko po si Basilio, kailangan naming magkita. Kukunin ka lang ng demonyong nagbalat kayong estudyante na iyon. Huli, gusto kita iligtas sa kasalanan. Buo na ang aking desisyon, hindi ka makikipagkita kay Basilio. Mama? Huli? Nasaan kayo? Anak, mabuti at narito ka na. Mama? Kumusta? Si Huli, nasaan? Ama, si Huli. Wala nang sagutin ka. Ano? Patay na siya? Bakit? Ano? Naging ko sa kayo mga girlfriend. Upang mabayaran ang panglubo sa iyo. Pero bakit? Bakit siya pa? Pero bakit siya pa kailangan magbayad ng lahat ng dalawang kasalanan? Bakit? Bakit pa siya? Teka, si Simon ba yun? Anong ginagawa niya rito? Bakit siya nasa bahay ni Kabesang Tales? Magandang araw, Telesforo. Kayo po pala, Senyor Simon. Ano pong sa atin? Maaari bang dito muna ako manuluyan ng isang gabi at 2 araw total? Ang iyong tahanan naman ang pinakamalaki sa nayon. Maaari po, Senyor Simon. Subalit, paano po kung may mga nagmamalman ng tulisan? Baka po kayo mabaha. Ma. Huwag ka matakot, Tales. Sapat na ang revolver na ito. Magandang araw, Senyor Simon. Magandang araw, magandang araw. Nako, ang gaganda naman ng mga alahas. Sina, ano ba? Pasensya na po, Ina. Talagang kayo ganda nga itong mga alahas. Gusto ko pa namang bumili para sa birhen ng antipolo. Teka, nasan nga pala si Huli? Ayun, iniwan ko sa bahay. Napakatonta talaga. 50 beses ang binabasa ng aklat sa pagdarasal. Ngunit ni Isay wala pa rin isa sa ulo. Pero bisyo talaga. Naku, hayaan mo na. Senyor Simon, ano alahas ba ang mayroon ka? Ay kung hindi mo yun itatanong, ito ay mga prestihiyosong mga alahas.
Narito ang kolyar ni Cleopatra, ang gintong singsing ni Sila, at singsing ng mga senador at mga magino sa Roma. Talagang ang gaganda. Sina, ano ba? Ano naman ang mga hikaw at singsing na ito? Kapitan, narito ang singsing na galing sa Prinsesang Lambale at hikaw na galing sa isa sa mga dama ni Prinsesa Antonieta. Wala akong maintindihan. Pero, sigurado napakamahal ang mga ito. Senyor Simon, magkano naman ho itong singsing na ito? Iaalay ko sana sa Birhen ng Antipolo baka sakali may isama aking pangalan sa kanyang pangmimala at makita ko sa langit. 3,000 piso lamang, Hermana. Sus, Maria Joseph. Mga kaibigan, ang kahong na ito ay tulad ng manggagamot. Taglay nito ang buhay at kamatayan, lunas at lason. Sa isang dakot ng mga hiyas na ito, ay kaya kong lunurin ng mga tao sa Pilipinas. Tumatanggap din ako ng mga lumang alahas, kapalitang salapi. Kabesa, ba't hindi niyo po ipagbili ang Agnos ni Julie? Total, kailangan niyo ng pera, hindi po ba? Agnos? Siguradong malaki ang halaga niyan. Napakagandang Agnos po yun, senyor. Maganda ang palamuti at ito ay nanggaling sa kaibigan kong nagmungha. Isasangguni ko muna to kay Uli para ibenta. Senyor, ako aalis muna. Babalik din ako kagad. Teka! Nasaan na si Tales? At bakit nawawala ang aking revolver? Sa wakas, tagpuan ko na rin ang aking hinahanap. Punyales! Panalo na! Ipinatalo pa! Walang kwentang kalaro talaga sila si Bila at Irene. Hayaan mo na, Padre Camora. Baka nais lamang nila magpalakas sa Kapitan General. Simon, teka't sumama ako maglaro ng baraha. Di ba? Total, kalahating oras pa naman bago manangalian. Pag-usapan muna natin ng mga bagay na kailangan pagdesisyonan. Ang pagbubukas ng Akademya ng Wikang Kastila. Ang kahilingang ito ng mga kabataan ay mapanghas at naglalahad na saklawan na kapangyarihan ng mga praile. Maging ako'y sangayon kay Padre Sibila. Ako'y tutol sa pagpapatayo ng paaralan na yan. Walang karapatan matutol ng mga wikang Kastila ang mga Indio. Kapag natutunan nila ang ating wika, mga tuwira na sila at kakalabanin ng Diyos at pamahalaan. Maaaring mapahiya ang mga praile at sa aming pagbagsak, maaaring pamahalaan naman ang sumunod. Kailangan natin mamulitika. Ibigay natin ang lahat ng kanilang kailangan. Tignan nyo. Mas madami sila kaysa sa atin. Kailangan natin sila, pero tayo ay di nila kailangan. Sa pamamagitan nyo, mas magiging matatag ang ating pamamahala. Nag-iisip ka ba? Di dapat ipatayo ang paaralang yan. Kailangan natin ipatayo ang paaralan. Tahimik! Di nyo ba alam at ako'y naririto pa? Mga stupido! Uy! Kaibigan! Diyan ka pala! Kumusta? Nakapusangat ka na naman, no? Tingnan mo yung uso mo. Nasa lupa na. Ano bang problema mo? Ito naman, no? Bibiro lang. Teka. Ano nga pala ang ating pinag-aralan ng nakaraang araw? Wala. Nagturo lang tungkol sa salamin. At kailan ka pa nagkaroon ng interes sa pag-aaral, ha? Ano kala mo sa akin? Tamad. Bulastog.
Pero sa bagay, tama ka naman. Bulastog ako. Uy, Juanito, kumpadre, kamusta? Ay lang. May pasok pa tayo na Himala, kasama mo yata itong wait lang. Ano nga ulit ang kanyang pangalan? Placido Penitente. Ayun! Si Placido. Hindi ka kasi masyadong tinatawag ng ating guro. Kaya di ka naman masyadong nakikilala. Ano ba yan? Ako'y mauuna na. Diyan ka na di bali na nga. Teka. Ayokong mahuli sa ating klase. Mauuna na ako Sensya na. Sino yan? Lakas ng loob mo pumasok sa klase ko. Huli ka na nga. Nagtatapo ka. Ano ang iyong pangalan? Placido. Placido Penitente. Placido Bulog. 15 na sa klase ko. Teka, padre. Kapag ng beses ko naman lumilipat sa klase, bakit naman naging ganun karami? Kasi yung kaibigan, huwag ka naman dahilan. Tama si Pilares. Huwag ka naman magsubalit pa. Dahil dyan, bibigyan kita ng isang liban sa klase. Hindi nagyan mo. Kahit na ilang ano pa ang gusto mo. Total wala naman ako natutunan sa klase nito kundi panlalain. Bastos! Lumayas ka! Ngayon! Hindi mo na kailangan sabihin yan. Dahil ako na mismo ang maalis. Sana matatak na. Narinig na sila si Gani at Sandoval. Padre. Nasa atin ang tagumpay. Panigurado, pagpagang pamahalaan na itatag ang Akademya ng Wikang Kastila. Kapag itatag na ang paaralan, siguraduhin pupurihin tayong mga estudyante ng pamahalaan. At lahat ng mga tumutol ay magsisisi. Subalit, baka ipitsa bilangguan kami mga kasapi. Maging kayo, batay sa payo ng obispo ng sanggunian ng Kapitan General. Ay! Naku! Huwag niyo ko isalir yan! Huwag kayo puro pangamba ang inyong naiisip mga kumpadre. Hindi ganyan ang Kapitan General. Meron siya sariling pag-iisip at kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Wala naman akong sinasabing ganyan, Sandoval. Ang sa akin lang, meron naman sariling pag-iisip ang Kapitan General. Ayun na yung desisyon ng mga nakapaligid sa kanya. Lubhang kailangan niya ng bawat kabataan ng Wikang Kastila. Wala akong nakikita dahilan upang tumutol dito ang pamahalaan. Paano kung sa lahat ng ito ay pagkait sa atin ng Kapitan General ang ating kaibigan? Hindi maganda ang Wikang Kastila dahil maaari itong maging sanhi ng pagkalimot sa sariling wika. At isa pa, maaari maging sanhi ito ng mga kasagwaan sapagkat ang klase nito ay gaganapin sa gabi. Ipinagkaloob sa inyo ng pamahalaan ang inyong mga kahilingan. Kung ano ang meron kami, ay meron din kayo. Magtiwala kayo sa pamahalaan at humiling na walang palikaw-likaw. Tama. Paano kung ipagkait pa ni sa atin ng Kapitan General ang ating kahilingan? Kung gayon, hindi rin nasayang ang inyong pagsisikap. Binunyagin niyo ang pamahalaang hunyango at nagbabalat kayo lamang. Maging ako, kahit ako isang Espanyol, ay makikisa sa Pilipino sapagkat hindi karapat-dapat ang isang pamahalaan tutol sa ikauunlad ng kanyang nasasakupan. Kung lahat ng Espanyol ay tulad ni Sandoval, lahat ng Pilipino ay Sandoval din. Tama. Sandoval. Maaring natatakot ang pamahalaan na maunawaan natin ang kanilang batas kung marunong tayo magwikang Kastila. Nasasabi mo lamang yan dahil ikaw ay isang Kastila. Kahit ako man ang nagsabi ng kahit kalahati ng mga sinabi mo, ay tsak na kahit ikaw ay pagpapalagay na ako isang pilibustero. Kamusta mga kaibigan? Uy, May mabuti akong balita. Ano yun? Ano yan, kumpadre?
Ayon kay Padre Rene, nasa kamay na raw ni Don Custodio ang usapin. Subalit, paano natin mapapayag si Don Custodio? Alam ko na, si Pepay. Ang makiyas na mananayaw. Oo nga, si Pepay. Kalabisan na paggamit o paghingi ng tulong kay Padre Rene. Kalabisan na rin ang paggamit ng tulong kay Pepay. Papakiling lamang si Don Custodio. Bukod kay Pepay, may iba ba kayong naiisip? Alam ko na. Si Ginoong Pasta. Dati siya kamag-aral ng aking amain at ngayon tagapayon Don Custodio. Marahil at baka sakali na sa ganitong paraan ay mapapayag natin siya. Oo nga. Maaari. Oo nga. Maaari. Tama. Tuloy. Ikaw pala, Isagali. O maliit, marami lamang akong pinatapos. Kamusta? Kamusta si Padre Florentino? Mabuti naman Ginoong Pasta. Ang aking ay patuloy pa rin naglilingkod sa simbahan. Mabuti naman kung gano'n. Ano ang may paglilingkod ko sa'yo? Nais ko lamang po na kayo pamagitan sa aming mag-aaral kay Don Custodio. Isa ko sa umiibig sa sariling bayan at hinahangad ko ang kanyang pagsulong. Ngunit, hindi ganun kadali ang sumuong sa mga usapin. Kailangan kong mag-ingat sapagkat marami akong ari-arian dapat ingatan. Wala akong kaming kailangan sa kanya. Sa mga nababasa, iisa lamang ang likaya namin ng pamahalaan. Subalit, sa paraan lamang kami nagkakaroon. Kahanga-hanga ang tumulong sa pamahalaan. Kung ang iyong pagtulong ay sa pamamagitan ng pagsunod dito. Ang pagsulungan sa mga panukala ay maaaring makasira sa kanyang katutagan. Ang batayang kakaruan at katuturan, hindi ang lakas ng pamahalaan sa nasasakupan. Ang may papayo mo lamang ay pabayaan niyo na lamang ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay tinatagpag sa panunamang. Alam ng pamamayan ang makabuti sa kanila. Kaya dapat lamang na pamahalaan siya bumayo. Isagali, mataas at may pinag-aralan lang ang humahawak sa pamahalaan. Lahat ng pangangailangan ng mamamayan ay ipinibigay ng pamahalaan. May kasabihan sa Kastila, na ang hindi umiyak ay walang gatas. Ang humihingi ay hindi pinagkakalooban. Kahit hindi naman natin hinihingi, ay kanilang ipinibigay. Ang paghingi sa pamahalaan ay paraan sa pagpapamukha sa kanila na sila'y nagkulang sa tungkulin. Ipagpatama din, subalit, ang bayan galit sa pamahalaan ay walang ibang gusto hindi ang mabigyan sa pamahalaan. Mapanganib ang sinasabi mo, binata. Hayaan na ninyo sa pamahalaan ang ganyang mga bagay. Marunong kayo ng wikang Kastila. Tandaan mo, na sino man ang nais matuto ay matututo. Nag-aaral kayo ng medisina, hindi ba? Magtapos kayo. Mag-asawa ng isang mayaman at madasaling dalaga. At tupagin nyo na lamang ang panggagamot at hindi ang pakikialam sa mga bagay na may kinalaman sa bayan. Makikita nyo, pag kayo'y nagkaroon ng upan tulad ito, ay pasasalamatan ninyo ako. Dapat ako'y nagkaroon ng ulan at aalalahanin na akong nakaraan. At wala na lang ako nakita ang mga akong mabuti para sa bayan. Bawat uban ay masisitindi sa akin. Di ko pinagpupuli, pasus, akin ito yung galing. O man din Ginoong Pasta, subalit ako'y aalis. Kung lahat sana'y mag-iisip pagkikilos tulad niya, hindi ko masasabing kaawa-awang binata, kaawa-awang Florentino. Ano ba naman yan? Kaya pa ang dekorasyon ni Herodes sa kanyang bahay,
Oo nga, mukhang mumurahin natin ang katla sa China. Kaya siguro huminaan pala ako ng aking asawa ay dahil kakumpetensya niya ang inchik na ito. Pero alam niyo ba, mas marami ang napupunta sa lapi sa lotara sa China kaysa sa napupunta dito sa Pilipinas. Garapan talaga ang mga inchik. Halika na nga. At anong itong tinutukoy mong problema? May bumabagabag ba sa'yo? Yung mga inutang kong natin mula sa'yo. Hanggang ngayon, di pa rin nababayaran tao pinautangan ko rin. Anong ibig mong sabihin? Dapat ay isang bilati lamang ang aking kukunin. Para sa babae aking gagamitin na pansusol sa isang ginoo na aking kailangan sa kalakalan. Subalit, ng kanyang 3 kunin, wala na akong nagawa. Hanggang ngayon, di niya pa rin ito nababayaran. Ha? Naloko ka? Bali 1,000 ang iyong pagkakautang. Sige, gawin ko na lamang ito, 7,000. Talaga ho? Oo, sa isang kondisyon. Ano naman po ang inyong kondisyon, Don Simon? Itatago ko ang ilang baril sa iyong tindahan upang maipasok ko ito sa aduana. Yun lang pala. Baril? Pero Don Simon, ako'y natatakot. Na ako'y baka mahuli. Isa pa, ako'y takot sa baril. Hindi ka naman nanagot dito. Itatago ko unti-unti sa iba't ibang tahanan ng mga armas. Pagkatapos, magkakaroon ng pagsisiyasat at maraming mabibilanggo. At pagkatapos, kikita ako sa pagpapalakad ng mga pakawalan ng mga bilanggo. Paumanhin, Don Simon, pero sa iba na lamang kayong nakiusap. Kung hindi ka papayag, Eddie, marapat lamang na bayaran mo ang iyong pagkakautang. Sige, okay, payag na. Total, wala naman akong ibabayad. Ito'y kasunduan kay Roga, sana ito yun to pa rin. Alam niyo ba ang palabas ni Ginoong Leeds sa perya ng Quiapo? Anong palabas? Sino si Ginoong Leeds? Isa siya ang Amerikanong magaling sa Salamanca. At sinasabi rin meron siyang ulong nagsasalita. Kalokohan! Ilusyon lamang iyan! Totoo ito! Nasa loob ng kahon ng ulo at ipinatong sa mesa. Sige, patutunayan kung hindi totoo ang mahika. Magpunta tayo sa Quiapo. Siguradong mapapahiya at kakainin ang sinabi. Ano ba pumapagabag sa inyo, mahal? Mga tao dito sa perya, pambihira ako makakitis eh. Ba't lang gusto ko yung agawin sa akin? Hindi naman pala. Huwag ka mag-alala. Kailangan ko sa iyong kami. Ako lagi at hindi kita iiwan. Diba? Oo naman. At kapatid, hindi ko kayo iiwan. Dito lang ako sa tabi. Mga kabataan talaga. Iya naman. Mag-inom po itong sigsagani. Sigurado ko palagi ang ligtas kapag siya ang aking katabi. Oo nga po, dahil dito rin na. Huwag po kayong magkalala. At baka masira lang ng magdala yung putis. Talagang pa. Ha? Ikaw talaga? Huwag ka nga ganyan. Isang diwata, ha? Pagmasdan mo, kakaibangan ng kagandahan. Ilan isa siyang ikandada. Iyan si Paulita Gomez. Tuloy kami naaangaan ng mga kalalakihan dahil sa aking alindaw at kagandahan. Kanya palang nobyo ang aking estudyante. Lagot siya sa akin. Dito ka na lang at susundan ko sila. Umimpi ka nga, balik ka mora. Dito ka lang. Tignan mo nga naman. Kamuhan, si Simon, yung nagtitinda. Aba, oo nga. Nasaan niya pala si Simon? Naiwan siya sa eskolta, kasama ni Quiroga. Napakakuripot. Akala niya siya ang pagbabayaran natin sa pagpasok sa palabas ni Mr. Leeds. Baka natatakot lang siya nang mapatunayan kong may daya ang kanyang palabas. Na gumagamit lamang siya ng salamin. Makikita mo mamaya na tama ang aking sinasabi. Ako si Mr. Leeds, isa sa pinakamahusay na manananghal ng Salamanca sa buong Amerika. Nais ba ninyong makita ang nagsasalitang Springhead? Oo! Simulan na natin ang pagtanghal. Ang kahanan ito, kaya aking natagpuan sa libingang batong buhay na pula, sa silid ng piramide ni Kupo, nang minsan siyang magtungo sa Ehipto. Sa isang kataga lamang ay mahubuhay ang abo na nasa loob nito. Dalo mo! Ako, si Imotis. Si
Sinilang ako noong panahon ng Ameses at namatay noong pananakop ng mga Persia noong panahon ng Cambyses. Sa paglalakbay ko sa Babylonia, inatuklasan ko ang lihim ng mapagpanggap na haring si Gautama. Nais niya akong ipapatay sa pamamagitan ng tulong ng mga paring Ehipsyo. Noong panahon iyon, ang mga paring makapangyarihan at siyang namamahala. Umibig ako noon sa isang dalagang anak ng pari at ang ginawa ay lumikha ng kaguluhan at ninawit ang pangalan ko. Ano ang ginawa niya sa'yo? Ako'y nasakdal sa sarang paghihimagsik. Sa pagtakas ko'y ako'y pinaghabol at pinagpusik hanggang ako'y mapatay sa lawa. Buhat sa kabilang buhay, ay napagmasdan ko kung paano kalahin ng pari ng Abydos ang aking hero o pari ng Abydos. Nabuhay ako muli upang isiwalat ang iyong kabuktutan. Pari ng Abydos, mamatay, mapalirang puri! Ha ha ha! Mamatay, mapalirang puri! Isinasakdal kita, lapastangan sa kabanalan! Ha ha ha! Magasali, ayos ako kayo? Ano nangyari? Bakit siya hindi matay? Hindi yata siya himatay. Marami may sumakit lamang sa kanya. Marami sa kanya ang sobrang sa nangyari. Maraming salamat. Maraming salamat. Talagang napakaganda ng pagkakanya ngayon. Hindi ba ba sabi? Kangalan, tanging kawalang iyan lamang ang pinakita ng lalaki din. O ano? Naniniwala ka na sa mga ikan? Naniniwala ka naman, halong matindaya ang pagkatang ay gusto rin. Oo na, tama ka nga. Tunay nga ang kapangyarihang itim at espiritismo. Mahal ko? Bebay? Bakit ka narito? Anong kailangan mo? Bakit parang hanalo ng iniisip mo? May problema ba? Sumunguni ako kay Ginoong Pasta para sa pagpapatayo ng akademya. Pero mas lalong gumulo. Hindi ko alam kung anong desisyon ang bibitawan ko. Huwag mo nang isipin yan. Magsaya tayo. Total, tayo naman dalawa dito eh. Tayong dalawa. Bebay, huwag dito. Baka may makakita sa atin. Sige na, mahal ko. Alam ko marami kang problema. Hayaan mo paligayahin kita. Sige na nga. Pero, ito na. Sandali lang. Ha? Ano ba naman yan? Mahal ko, alam mo, yung tiyahin ko namatay siya kahapon. Kailangan naman ng perang pampalibing. Ano? Kamamatay lang ng tiyahin mo nung nakarang linggo ah. Yung anak pala mahal ko. Yung anak ng tiyahin ko. Pero, 3 taong ba patay yung anak ng tiyahin mo ah? Ay, yung ano pala mahal ko. Yung bayaw ng pinsan ng tiyahin ko. Sige na, mahal. Kahit 25 piso lang. Kapalit nito, paliligayahin kita. O ito, 1,000. Maraming salamat, mahal! Bebay! Hoy! Tingnan mo to. Pinitin ako. Pera lang ata ang habol sa akin eh. Pagin na ako. Narito naman pala ang aking hinahanap. May bunang pa siya. Eureka! 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 Teka, si Pepe ba yun? Pepay, ano na nangyari? Sumangayon ba siya? Sino? Si Don Custodio. Di ba kinausap ka namin patungkol sa pagpapatayo ng akademya? Naku, pasensya na. Kailangan ko kasi ng pera kay Don Custodio. Gusto mo, paligayan na kita bilang kapalit? Naku, isang Magdalena. Wala ka talagang silbi. Diyan ka na nga. Sandali lang. Heto isang sulat. Iniabot niya sa akin kaninang umaga. Ibigaw ko, Rosette, huwag basahin.
Ano? Bakit? Anong sabi? Wala ka na rito. Diyan ka na nga. Makita niyo ba yan si Pepay? Nakangiti. Siguradong napapayag niya si Don to studio. Oo. Skani, ba't parang malungkot ka? Oo nga, kumpadre. Ano bang iniisip mo? Pampalasan talaga tong si Juanito. Tingnan nyo. Siya ang kasama ni Paulita. Imbis na ako. Ako ang kasintahan. Ako lamang may karapatan para sa kanya. Talagang mapasok itong si Juanito. Huwag mo na lamang tignan. Oo nga. Mas mabuti pang tingnan ko na lang yung babaeng Frances. Kabigha-bighani. Kaputi. At ang ganda ng hubog ng katawan. Kesa naman titigan ko pa yung kasintahan ko may kasamang ibang lalaki. Ah, ganon? Anong tingin mo sa akin? Taksil? Pues magsama kayo ng babaeng Frances na yon at kailan mo'y wag na magpakita pa sa akin. Mahalay. Tamaan ka sana ng siglat. Paulita, sandali. Ito talagang kasintahan mo? Masyadong mapagmataas. Oh, Makarig! Ano nangyari sa'yo? Nakausap ko si Pepay. Wala naman pala siyang silbi. Hindi niya tayo tinulungan upang mapapayag si Don Custodio. Ako, malaking problema ito. Subalit, may sulat namang ibinigay si Don Custodio. Ano sinabi sa sulat? Naharap na daw ni Don Custodio ang kanyang pasya at sinang-ayunan ng mga praile. Subalit, ang akademya raw ay pamumunuan ng isang samahan ng pananampalataya upang hindi maikatnig ito sa akademya. Sasabi ko na nga, Abi, mabibigo tayo eh. Sayang. Ano ba? Huwag nga kayong ganyan. Kanina pagdiwang natin ang ating kabiguan. Oo nga. Bukas ng gabi, sa pansiteria, doon tayo magdaos ng piging. Oo nga. Tara. Tara. Na naman. Kumain mo kayo ng hapunan kahit konting higop lamang ng sabaw. Senyor Simon, kayo po pala. Anong lagay ng may sakit? Mahina na ang pintig ng kanyang puso. Ayaw na rin niyang kumain. Kaawa-awa. Anong kalagayan ng kanyang kalusugan? Kumalat na sa katawan niya ang lason. Maaari siyang mamatay anumang oras. Ah! Gaya ng Pilipinas! Ilang gabi na rin siyang nagigising ng walang ilaw. Umiiyak at ako'y minumura. Akala niya siya'y aking binulag. Wala kang pinagkaiba sa pamahalaan. Basilio, walang sandali ang dapat masayang. Hindi mo binubuklat ang binigay ko sa iyong libro. Wala kang malasakit sa bayan. Pero senyor, walang pero-pero. Sa loob ng isang oras, isisiklab ang himagsikan na hindi nila malilimutan. Narito ako upang ihandog sa iyo ang iyong kamatayan o kinabukasan. Kamatayan o kinabukasan? Magpasya ka. Narito ako upang ikailigtas alang-alang sa nakaraang nag-uugnay sa atin. Ano po ang dapat kong gawin? Basilio, makinig ka. Pamumunuan ko ang isang himagsikan. Pamumunuan mo ang angkat na lulusob sa Santa Clara. Kunin natin ng malapit sa ating puso at Kapitan Tiago na si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas at himagsikan ng lamang ang aking naisip na plano. Huli na ang lahat. Patay na si Maria Clara. Anong sabi mo? Patay na siya. Kasinungalingan! Kasinungalingan! Sa kandubag! Ililigtas ko siya ngayong gabi o bukas patay ka! Ilang araw nang may sakit si Maria Clara. Ako'y dumadalaw sa kumbento upang makibalita. Ito ang sulat ni Padre Irene kay Kapitan Tiago. Magdamag na hinagkaling ni Kapitan Tiago ang larawan ni Maria Clara at humihingi ng tawad. Tinugtog na kanina ang kanyang agumyas. Patay na. Ang aking mahal ay patay na. Namatay na lamang na hindi ko siya nakikita o nangyayakap. Namatay na lamang na hindi niya alam na ako'y buhay lamang para sa kanya. Maria! Maria! Tanggapin na natin ang katotohanan. Hindi! Hindi!
Tagal naman ni Paulita. Paano na ako makahihingi ng tawad nito? Oh, Paulita. Mabuti at dumating ka. Akala ko ituluyan mo na akong iiwan. Ikaw, Binata. Kita mo ba nga ang asawa? Nasaan siya? Hindi ko alam. Wala pa akong balita. Nako, kung makita mo ang Judas na yun, sabihin mo sa kanya, magpapatawag ako ng Guardia Civil. Ipapahuli ko siya, patay man ang buhay. Sige o, masusunod. Maiba tayo. Anong sasabi mo ko kay Juanito Pilaes? Ay, Diyos ko. Nakakarimarim ang galit. Anong sabi mo? Ang ibig ko mong sabihin. Maginoo. Matipuno ang katawan. Magalang. Tamang-tamang yung mga sinabi. Juanito, halika nga dito. Dali! Paulita. Huwag mo akong kausapin. Galit ka pa rin ba sa akin, mahal ko? Tinatanong mo kung galit ako. Ano tong naririnig ko na sinasabi mo tungkol sa babaeng Francis na yun, ha? Ikaw pa talaga tong galit. Kayo nga ito magkasama ni Juanito kagabi sa teatro. Pinagtatasan mo ba ako ng boses? Hindi naman. Sakto na yan Bakit si Juanito? Di ba sinabi mo naman sa akin na ako ang gusto mong makasama? At saka, isa pa. Nasabi ko na naman yung mga bagay na yun kasi naninibog ho ang aking damdamin. Kaya, pakiusap. Patawarin mo na ako. Hindi ko talaga gustong isama si Juanito doon. Si Tia lamang ang may gusto na isama ko at isama siya. Paulita, alam mo naman na simula pa lang ikaw ng aking iniibig. Ikaw lamang ang gustong makita at laman lagi ng aking panaginip. Simula pa lamang nung ay aking makilala, ay ibinuhos ko na aking pagmamahal na dati alay ko lamang sa bahay. Balang araw ay lalaya rin ng Pilipinas at lilipad na parang lawi. At sa ganung paraan, ay magsisimula ang ating mga pangarap. Pangarap? Mga pangarap? Sinabi ni Tia Turinas na marami raw kayong kaaway. Marami nga kaming kaaway. Pero kung nariyan na isang katulad mo ay, tsak, may sa katutuparan ang aming hangarin. Paano kung wala kayong mapala? Kung wala naman kaming mapala ay, sapat na ang iyong titig sa aking bangkay habang sinasabing ang aking iniirog ay namatay na ipinaglalaban ng bayan. Isang karangalan maging katipan mo kasagani. Sa ring karangalan ang maging katipan mo, Paulita. Paulita, ano ba yan? Tayo ay uwi na at baka ikay sipunin. Sandali lamang po, Tia. Kinagagalak ko magkaroon tayo muli ng oras sa ganing paalam. Kinagagalak ko rin makita ka. Hahanap ako ulit ng oras upang tayo makapag-usap. O siya, ako'y lilisan na rin. Tahimikan, ating lasapin ang sandaling ito. Luwalhati kay Don Custodio dahil sa kanyang katusuan at pansit lupa para sa mga binatang may mabubuting kalooban. Bakit kasi tinutulan ni Don Custodio ating mga kahilingan? Ewan ko ba? Nasabi ko na nga ba hindi tayo magtatagumpay. Tama na yan. Huwag na natin intindihin yan. Tapos na yan. Ang mabuti pa, magdiwang na lamang tayo. Tama. Magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw. Magandang araw. O nasan pala si Juanito? Lumagpa siya sa oras ng ating pagkikita. Dapat si Basilio na lamang ang ating inimbitahan imbes na si Juanito. Pag nalasing natin si Basilio, mapapagsalita natin siya tungkol sa nawawalang bata at sa isang mongha. Tana, lalamig ang pagkain. Ito, ang pansitang lang ay isang sopas na mayroong mga espesyal na halo. Ihandog kay Don Custodio. Sa karangalan ni Don Custodio ay binibigyan ko ang panukalang sopas. Pangalan ng sopas. Ito naman ang lumpiang incheck. Makintab ang labas at mataba ang laman. Ibibigay natin to kay Padre Irene. Ito naman ay ang alimango.
na iaalay natin sa mga praile dahil sa nilang pagkakalimango. Ito ay tatawagin nating tortang praile. Parang hindi ko naman gusto yung tawag na tortang praile. Ito naman ang kakaning pagkain Pilipino nga, ngunit incheck naman ang nagluluto. Lahat ay nakikinabang sa bayan at pamahalaan. Subalit, walang bayang masasama pa sa Pilipinas. Huwag nga kayong maingay. Marami mga matang nagmamanman sa atin. Tingnan nyo! Tinitiktikan na tayo ng paborito ni Padre Sibila. Oo nga, pero bakit sumakay si Don Custodio sa mag-aalahas? Marahil ay pinaglilingkuran ng Eminencia Negra, ang alipin ng Vice Rector. Tara, kumain na tayo. Sana! Ano doon dito sa mga paskin? Sundan! Diba, nalagay ng mga paskin? Wala na tayo pasok. Tayo makasama sa PMA. Kung lahat! Tumawa sa PMA yan. Oo naman. Walang pasok ako niya sa tulungan ka. Walang pasok! Walang pasok! Manito, bakit din na namumutla ka? Wala akong kinalaman sa pagpapatayo ng akademya. Hindi ako nakikisali sa anumang samahan. Wala akong kinalaman. Nakakatakot, baka lumusob sila dito. Tara na at umuwi, isarada mga bintana at pinto. Ay nako, ayoko pang mamatay. Tara na. Sagani, ang ginagawa mo rito? Baka mahuli tayo. Alam mo na mainit tayo sa pamahalaan. Hoy! Ikaw ba ang matalino makata nakasabi ng akademya? Kung gayon, sumama ka sa akin. Sandoval, ano ibig sabihin nito? Ako manhi Sagani, papatayin nila ako kung hindi ko ituturo ang iyong kinalalagyan. O sige, kung yan ang ikisasayan ninyo, sasama ako. Nabalitaan niyo ba anong nangyari kay Basilio? Ay, kaawa-awang bata. Bali-balitang pinatawan na siya ng parusa. Marahil ngayon ay patay na siya. Pinarusahan ka mo ng Diyos. Parusa ng Diyos ang pagkabilanggo kay Basilio sapagkat hindi siya marunong mag-antad at magdasal. Hindi totoo yan. Mabuting bata si Basilio. Siguradong wala siyang kinalaman sa himagsikan at paskin. Tumigil ka nga. Nakulong na nga si Basilio. Ibig sabihin, kasapi siya doon. Kung gusto mo, dalalan mo siya sa bilangguan ng magkaalaman tayo. Sigurado puno na ng latay ang kanyang katawan. Ano, ikinulong si Basilio? Ang aking kasintahan ikinulong? Ikinulong! Ikinulong! Huli! Kumuha ka ng tubig, madali! Sus Maria Josep, huli! Si Basilio? Si Basilio ikinulong! Si Basilio! Huwag na akong kahuli. Magpaya ka muna, makakalaya rin siya. Maraming salamat, Herman Nabali. Subalit, paano ako makakatulong kay Basilio upang siya'y makalaya? Mayroon akong kilala. Sino? Si Padre Camora. Matutulungan ka niya. Ayoko. Natatakot ako sa kanya, Hermana. Nung huli na yung pagkikita, kakaiba ang kanyang mga titig sa akin. Kasama mo
Ano sa atin? Kaya ko kayong kausapin ni Huli, may nais po siyang ipakulusan. Ay, ganun ba? Sige. Kaya ako na lang kami dalawa mag-usap. Narito lang ako sa labas, Huli. Sige na. Anong yung kailangan? Hihingi po sana ako ng tulong upang mapalaya si Basilio. Naku, Iha. Mahirap lang hinihingi mo. Ang mga kagaya ni Basilio ay karaban ng pamahalaan. Papayag lamang ako kung susundin mo ang pinag-uutos ko. Ano mo yun? Mahalay! Hindi mang muli! Hindi ko gagawin ang pinapagawa mo! Huwag ka na magpumiglas! Di ba't gusto mo makalaya si Basilio? Huli! Ano nangyayari? Huli! Napakawala niya ako? Alam ka ba naman ang Diyos? Manahimik ka! Huli! Patay na si Huli! Patay na si Huli! Patay na si Huli! Patay na si Huli! Kawawa naman itong si Huli. Marahil hindi niya nakaya lahat ng dagok ng dating sa pamilya nila. Hoy, apat. Laya na. Balik. Pero bakit si Basilio? Wala siyang taga-tubos at taga-piyansa. Kaya dito muna siya. Kaibigan ko siya. Di ako nalahan kung wala siya. Sige na, Isagani. Iwan niyo na ako. Kaya ko na nga aking sarili. Siya, Basilio. Mag-iingat ka. Paano ba yan? Ikaw na lang palang natitira. Sa'yo ubos ang lahat ng mga pag-usa. At wala namang sasakit pa sa kaparasahang malaman ng iyong katipan ay patay na. Sumalangit na ang kaluluwa ni Huli. Mahal. Siya sa Diyos si Ulis. Ano demonyo kayo? Lakas ka! Paulita, mahal ko. Kamusta ka na? Huwag mo nga siyang hawakan. Wala na kayo ugnayan. Hindi ka niya mahal. Sino may nandito? Sagani, ano ba? Bakit mo sinasaktan si Juanito? Pero sinasabi niya na di mo daw ako mahal. Sabihin mo, totoo ba yung sinasabi niya? Bakit ka ba nanggugulo pa rito? Wala na tayong ugnayan, Sagani. Nagkamali ako umibigay ko sa isang bilanggong gaya mo. Alam mo naman para sa bayan ang ginagawa ko. Ayoko nang maging bahagi pa ng buhay ng isang taong hangal. At isa pa, mas matimbang na sa akin ngayon si Juanito. Masayahin, maliksi, may dugong Kastila at anak mayaman. Ikaw, ano bang may pagmamalaki mo? Saka lamang anak sa probinsya ng Silvio. Paulita, ano ba nangyayari sa'yo? Wala akong pakalaman pa, Sagani. Kakasal na kami ni Juanito. Narinig mo yun? Ha? Huwag ka nang mangialam. Kakasal na kami. Sabihin mo mali ang ginasabi ng lalaking to. Kung kaya mo umalis, kami ang aalis. Tayo na, Juanito. Paulita! Paulita! Kumusta na si Basilio? Tinubos ko na po siya sa piitan niya. At sinabihan ko rin siya na pumunta dito ngayong umaga. Bueno, iwan mo na ako dito. Pagdating ni Basilio, siya yung papasukin. Basilio! Basilio! Ano nangyari sa'yo? Ba't ka kaibang yung itsura? Isa akong masamang anak at kapatid. Hindi ko man lamang na ipagaganti ang pagkamatay ng aking kapatid. At ang paghihirap ng aking ina. Ngayon, handa na akong labanan ng sama ang kapwa-sama. Ako'y nakalaan upang maglingkod sa inyo at sa mga sumimpalad. Magtatagumpay na sana ako sa unang himagsikan, subalit noon ay umiibig ako kay Maria Clara.
Ngayon siya'y pumanaw na hindi ako magkatubiling ibaon sa hukay ang mga tampalasang nagdala ng pigati sa aking buhay. Ang lahat ng abuso at ng baboy sa aking ama. Ang iyong kapatid at ina na sina Crispin at Sisa. Ang aking matalik na kaibigan na si Elias at Huli. Lalong-lalo na si Maria Clara. Lahat sila'y ating paghihiganti. Iyong pagmasdan. Nitroglycerina. Isang dinamita. Walang buhay ang dapat matira. Ang lahat ng dumi ay dapat linisin. At hindi ito basta-basta nitroglycerina. Ito'y likha ng mga luang na ipon at buot na kinimkim. Kung gayon, wala na pala akong dapat gawin. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig ng putok ay lalabas ang mga tilyero at mga nakasundo ko noon. Pupunta sila sa kinaroroonan ni Cabezang Tali sa Santa Mesa. Ang lahat ay sabay-sabay na susugod. Makabulo at ang mamamayan ay nanaisin na rin lumaban. Ikaw ang mumuno sa iba. Papupuntahin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Kami naman ni Cabezang Tales ay pupunta upang agawin ang tulay. Mamamatay ang lahat ng mahihina at lahat ng mga hindi handa. Lahat? Kahit iyong mga walang laban? Oo, lahat. Lahat ng mga mistiso o incheck, kasilang duwag, magsisimula muli. Sa dugong dagana ay sisibol ng bagong lahi. Isang bagong lipunan na kailanman ay hindi na magpapapi. Subalit, ano naman ang sasabihin ng daigdig sa mga ganyang pagpatay? Ang daigdig ay papalakpak, tulad ng papalakpak ng Europa sa pagpatay sa mga kawangan ng Indio sa Amerika. Sabagay, ano nga naman sa akin kung pumalakpak man o hindi ang daigdig? Kung ang daigdig naman ay walang tingin sa mga api at mahihirap. Yan ang gusto ko sa iyong marinig. Hindi nga ako nagkamali ni kay aking pinili. Ito ang baril. Sa ganap na ikasampu ay pumunta ka sa simbahan ng San Sebastian para sa huling atubilin. Sa ikasyam naman ay dapat lumayo kayo. Manayong-manayo sa anduwag eh. Hihintayin kita, Basilio. Hanggang mamaya. Ngayon na pala ang kasal ni Paulita at Juanito. Kawawang isagani, ipinagpalit ng katibahan dahil lamang sa nabilanggo. Kahit ako rin naman ay hindi papakasal sa isang lalaking ipiniit sa kulungan at gumawa ng karumal-dumal sa bayan. Oh, ayan na pala sila doon na Victorina at Paulita. Tara, haisosyo tayo. Ang ganda-ganda talaga ng aking pamangkin. Manang-mana sa tiya. Magnifiko. Salamat, tiya. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Tipon-tipon tayo lahat upang saksiyan ang pinakamahalagang araw ni Juanito Palaez at Paulita Gomez. Juanito, tinatanggap mo ba si Paulita bilang iyong kabila at pangakong kayo magsasama sa hirap at ginhawa ng buhay at hanggang sa kamatayan? Opo, Padre. Ikaw naman, Paulita, tinatanggap mo ba si Juanito bilang iyong kabila at ipinapangako kayo'y magsasama sa hirap at ginhawa ng buhay at hanggang sa kamatayan? Opo, Padre. Ngayon, kayo Juanito Palaez at Paulita Gomez ay kasal na. Naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pagsasama. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Gusto niyo, Paulita. Mawala na tayo. Ganang araw, mabuti at tinatakan mo ang aming kaanay. Oo naman, Doña. Hindi ko pala lang kasi nasunod dito. Alam mo naman kung saan may granding pigingin naroon ako. Ganang araw mga padre, kanina nagtungo tayo sa loob. Hayaang magbayad ang mabubuti. Kasama na ang masasama.
Hindi ako magsusumbong. Alagad ako ni Simon. Oh, Man Simon! Mabutit na karating ka! Binabati ko kayo ni Paulita. Ito, ang aking Aguinaldo Lampara. Ako, nagkabalo pa po kayo. Kay Gintay Lampara, maraming salamat po sa inyo. Bakit hindi nyo ilagay sa gitna ng kapagkainan? Buti pa nga, sayang naman ang kagandahan. Paulita, nais na pa sana magtagal subalit, may kliyenteng bibili ng aking mga alahas sa kailangang pagtuwid. Yun naman ba? Kung gano'n, maraming salamat po sa pagkakaunlak ng aming invitasyon. Kailangan ko silang iligtas. Walang pumasok dito! Tignan mo isang talitsura mo! Kailangan lang. Nanganganib ako na lang buhay. Nakailan mo ba? Hindi nga sabi pwede eh! Basilio, magmadalis sa eskolta. Kasi hindi na ang mantra. Sagan, anong ginagawa mo dito? Halika na. Malis tayo sa bahay na yan. Bakit kami makulala yun? Gusto mo pa bang mabuhay? Meron lang para sa loob ng meron din kita. Kapag yun ay sumabog, lahat tayo ay mamamatay. Kaya ako muna kung makita si Paulita kayo sandali. Sinabi ko na aking sinabi. Anong papel na ito? Anong ibig sabihin yan? Manitisel Pares, Crisostomo Ibarra. Si Ibarra? Buhay pa si Ibarra? Sino si Crisostomo Ibarra? Isang bilibustero matagal ng patay. Ito'y masamang biro. Marahil may lumuti na tayo. Padre Salvi, mukhang nakikilala mo yata lagda ng iyong kaibigan. Siya nga! Totoo nga! Ang lagdang ito ay kay Crisostomo Ibarra mismo. Padre Rene, nawawala ng ilaw ng lampara. Itaas ang mitya. May magnanakaw! May magnanakaw! Madali! Kunin na revolver ng bulit magnanakaw! Papaligiran tayo! Asinta! natin maging mas marahas. Maraming tao mag-aalsa. Kung lalambot-lambot tayo. Carolino, trabaho lang to. Huwag mo lagyan ng ibang kulay. Tanggalin mo lang ang awa mo. Maraming tao magpaparusa at mapaparusa. Carolino, kalimutan na ang damdamin. Hindi naman mawawala ang ating pagka-Pilipino. Ito walang puso sa mga kababayan mo kaysa sa mga Kastila. Carolino, nahan na ngayong husay na tumudla. Putuin mo! Asintahin mo! Carolino! Lolo Celo! Patawarin mo ako! Huwag mo akong iiwan!
Nahihirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Kaunti lamang. Subalit, ilang sandali na lamang ay matatapos na rin ang aking paghihirap. Diyos ko, ano ang inyong ginawa niyo sa inyong sarili? Wala nang lunas sa lasong aking nainom. Hindi ako magpapadakip. Patay, opo. Buhay, hindi. May paraan pa. Ako'y hahanap ng lunas. Wala nang mangyayari. Nag-aaksay lamang kayo ng panahon. Mamamatay ako, nadala ang aking lihim. Ano itong mga lihim na ito? Ako si Crisostomo Ibarra. 13 taon na ang nakararaan. Magmula nung ako'y bumalik mula sa pag-aaral sa Europa upang gumawa ng mabuti sa ating bansa at pakasalan ang aking irog na si Maria Clara. Subalit, lahat ng ito'y nawala nung ako'y kanilang dinawit sa kaguluhan na wala akong kinalaman. Tumakas ako, dala ang kayamanan ng aking mga magulang. At nagpayaman at bumalik upang magiganti sa mga nangapi sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Patawanin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo gusto ang lahat na nangyari. Na ikaw ay nasilaw lamang sa galit at pagiganti. Kagustuhan niya ang lahat na nangyari. Hindi nagtagumpay yung plano dahil sa kanya. Sapagkat ito hindi tama at nararapat. Anong ibig mong sabihin? Ang kanyang kalooban ng mga nangyaring ito? Wala makapagsabi sa iniisip ng Diyos, anak. Subalit kahit kailanman na hindi niya hinangad ng masama para sa atin. Subalit, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat hindi niya nais ang iyong pamamaraang ginawa. Hindi mapapawi na kasamaan ng isa pang kasamaan. Walang nilikha ang poot kung hindi krimen at mga kriminal. Tanging kaligtasan ay kabaitan. Kabaitan ay nagpapakasakit at pag-ibig. Salamat, Padre. Papayapa ng aking kalooban. Makasama mo na ang iyong mga mahal sa buhay na namaya pa sa paraiso kung saan hindi ka na maghihirap. Malibing ka nawa sa kaliliman ng dagat, ngunit kung kakailanganin ka ng tao at sa isang marangal na hangarin, ay tulad ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng Adam. Pansamantala, diyan ka muna. Hindi makabaluktot ng katwiran, hindi magudyok ng kasakiman. Simon, sa iyong kaglisan, pag-asa para sa bayan, mananatili. Hanggang sa muli, paalam.